Mayroong agaliwat sa aton mga televiewers from Iloilo City to all provinces and nations that can be reached by this program. Kapi kag issue live at Hotel Del Rio. Subong sa akin pangako ko sa inyo ang sunod nga bisita naton taga LTO Chief Inicia sa Antique, Pandan, Antique. King, paliugan ay ipilihan ko pakilala sa inyo Inicia nangin konsyal sa Banwasang Sibalom, nangin provincial board member sa Antique. Isa ini siya kamanunudlo, professor sa CPU. Kaya ini siya nangin PIO man mismo, an administrator sa Banwasang Antique. Be a very prominent ini nga kilala ini siya, talaon ini nga tao ang ako ni pakilala sa inyo. Wala liwan, ang bagong LTO chief sa Pandan Antique si Noy Eric Cordivilla Otaide. Sir, your greetings to our televiewers. Okay, Pete, madamo nga salamat sa imo si Sir Peter Jimenea. Madugay na ini siya, veteran na ini siyang radio and media personality. Kag subong TV na, may Facebook pa. Kag gina-congratulate ko gidya ining si Sir Pete, mga listeners naton diri subong sa programa Kape kag Issue, no? Diri man sa ako na kopod man naton diri ang mga damo nga media and including ang amigo ko mga si Francis Tirania. Si Sir Peter, nasiling ko na mga veterano na ini sila. They were among the media practitioners nga consistent sila sa ila balang papel bilang members ang Fourth Estate. Ano ni ang Fourth Estate, anay, ha? Dali lang gid kay nagatukar ang akong pagka-maestro. Ang Fourth Estate nga ini, ang media, amo ni siya ang ika-apat nga player nga nagahatag sang maayo nga dynamics sa aton gobyerno. Kaya nga atong gobyerno na divide na sang tatlo, executive, legislative, kag judiciary. May check and balance na sila supposed to be. Garing bala mo na ang kultura sa gobyerno, mga listeners naton iba. So may isa gidya nga nagabilin nga urig nga amo ang naga-check sa ila, amo ang aton media. So abi palakpakan naton anay si Sir Peter kag ang iya grupo diri nga sa gihapon nagahatag duag sa ilang papel bilang amo ang tagabantay, no, sang aton gobyerno. Thank you, sir. Thank you very much. Muna kita sa pagpamangkot sa imo. Sino si Chief, LTO Chief sa Pandan, no? Sino si Mr. Otaide? Ano, diin siya na tao, din ang background, ano nga banwa, kag ano na subong ang status niya as civilian. Okay, no? Before I will be misinterpreted, kay dali na lang ang Oktubre, basta masalaan naman ako nga malansar. Nangangari ako, Pete, no, sa inyo. Abi nyo, ang mga media nga ini, ang baluntan ng ginman, ang tuyo gidya sang iba nga maglansar sina, amo ginaila, una nga nakadtuan. Ako ya, I am honored, gagin-invite nila nga magkanto diri. And, ginpili ko man ang akon kantuan. Kay kilala ko na sila. Now, tumandok ako nga Antiqueño gid na kag nataho ako sa Sibalom kag tapos ang akon nga tatay politiko man. Kag ang akon nga mga kapirintihan mga politiko man sila pero by and large ang profesyon ko gidya nagatudlo ako, no, professor ako sa CPU sa University of Antique sa St. Anthony's College. Malawid na ako sa serbisyo sa gobyerno. Elected and appointed. Mga malabot na siguro sa 31 anyos kung dapunon ko. Kag magdugang pa kay thank God nakasulod pa ako sa LTO until ako mag-retire. May nabilin pa ako nga 5 ka tuig.
So, God willing, miyad nga lawas, ma-retire kita sa gobyerno, serving the government for 36 years. Na. Dugay na. Amo na. Kag ang dugay ko gid nga magluwas bilang konsehal kag board member, nagdugay ako sa pagserbisyo bilang Provincial Information Officer sang probinsya sang Antique, kag lakip na dira ang akon nga pagka provincial administrator man sa time ni former governor Sally Saldivar Perez. Unahon tanay sa papangkot, nagkadugay kagilid ang provincial administrator sa Antique. At present, madama nga inuring-uring, ini ipabutan mo lang simo, mamangkot lang sa opinion mo di sir, no? How true nga ang probinsya sing Antique is politically exploited according to them. Wala ko no chance mag-improve na kay pinamulitikadra ko no, daga hinga clan by clan, daga hinga butay. Ano mambali mo na? That is confirmed. Actual ako nga naka-experiensya at actual ako nga naka-serbisyo bilang elected and appointed official sang probinsya, kag magwa sinadira sa edad ko nga anlaypat gali ako nag-umpisa ako SK. Naka-umpisa pagli ako SK chairman sa amon banwa. Daw masiling ko nga sakto ka pit sa imong description nga my province is politically exploited. It's controlled by elite families. Mga political clan, no? Political clans. Just like, daw ano man ni microcosm man ang Antique sa biloguro naton nga nasyon. Pero ang iban niya nga mga probinsya, nakamubuo na ya. Yes. Damo pa man dynasty sa iban nga probinsya, damo man ang mga masiling naton mga transactional politics, pero ginabalanse na sila ya sang media. Doon maunahan pa kumusang dumanahan pa kumusang kalibo nga makatukod sang syudad sa akong tanaw, dumanahan kamusang kalibo. Kay sa subong bisan sa mga eleksyon ninyo, do hindi maintindihan, gulpi lang nagaupo, gulpi lang kinagamo, kagang nagalusot yung mga istorya, nga daw sila nun mismo tinumukanay, kaga do hindi mo blama sila do hindi masaligan kung sa proper term, no? Do hindi mo masaligan. So nakita kag ikaw ikidugay ka sa province na bala mo ina na pamatudan mo ina according to you nga politically exploited ang probinsya sang Antique. Now, sa sininga kaming eleksyon, ano ang mga kagrupo? Dablado, mabiyongguanay naman. Kung nagulupod sila, nag-unite o kung nag-intak o kung nagbululagay. Sang 2022, ma-describe ko ang politika sa Antique nga kung sa mga dessert pa, isa lang gid kaputahe sila tanan. Puro lang gid sila leche plan. Subong 2025 Pit kag sa mga members diri sang media, fruit salad na sila subong. Nagagirinomon, naga positioning na sa mga kung ano-ano da, kag daw makasiling na ko bala nga daw fruit salad na gidya subong ya ang probinsya sang Antique pag-abot sa politika. Okay, gata na acknowledgement to, may star din padala. Ma'am Florence Quirol, thank you for the 10 stars yung padala mo. Toronto, Canada niya, from Toronto, Canada. Yeah, walang tao. Another one dire, Edith Bio, is from Pearland, Texas. Walang tao, makita mo nga ala nila. Ang mga tagagawa ni Brad, they're interested to listen sa akong bisita. Thank you for watching, no? And thank you for the stars. Happy birthday lang kay Ma'am Liwat Florence. Kag sa kay Rot Palomiro, happy birthday sa anak mo, Rot. Okay, Francis. Well, balik kita sa imo appropriation, Mr. Eric. Bilang
bag-o nga acting chief sang LTO, newly established Land Transportation Office District Office sa Banuasa nga Pandan Antique. Bag-o lang ini. Saan no lang inagbukas kag anong function niya ni kag ano nga mga area of coverage siya sining bag-o nga LTO Pandan District Office sa probinsya sa Antique. Okay, salamat gid Francis no. Importante na ang imo sabat. Kag paagi sa forum ninyo nga ini, I'll take this opportunity ang pag-announce no nga nag-uumpisa na ang operations sang LTO Pandan Office. Hindi pa ina siya subong Francis District, ano pa lang na ina siya subong satellite office no, satellite and extension office. Pero may gratitude gid sa kay ASEC Vigor Mendoza, ang amon LTO chief sa bilog nga Pilipinas, nga sa iya memorandum ginhimo niya nga bisan satellite lang o kun district o kun extension office ang Pandan, ginhimo niya sa memorandum niya nga maka-offer ang Pandan sang tanan nga serbisyo nga mahatag sang district office. Wow. That is something nga very unique no, kay daw Pandan lang na may amo sina sa Pilipinas. So that is why nag-uumpisa na kami sa amon operations, pero as usual may mga birth pains sibla na kita nga masiling pag-abot sa pag-manage kay kulang pa ang aton nga mga equipments, mga office equipments, kulang pa ina sila, kulang pa ang aton nga mga kinanglanon nga mga engraver, pero nag-operate na kita ya kag makasiling man ako nga naga-issue na kami sang mga student permit, ga-issue na kami sang mga renewal sang driver's licenses. Ang kulang pa namon ang pag-issue sang mga registration sang salakyan, kaya sa subong wala pa ma-approve ang emission testing center nga dira gid mismo sa sulod sang compound sang LTO. So hopefully kag ang akon gaor no, ang gaor nga ina ang bang area of jurisdiction ko, maggahalin ina gid siya sa Barbasa pakadto sa Libertad, dala ang Kaluya, si Merara, dala ko pa ang Burwanga. Bukod ako sa area uli. Ang Katiklan gani gina-divide pa namon sang Ibahay Aklan. Kaya ang mga nabas kay ang access bala malapit man sila sa Pandan mo. So gina-foresee namon Pit no kag Francis kag sa tanang mga membro dire nga in less mga 6 months no maumpisa na gid ini kang ano nga hopefully kag ma-approve na nga district pa ang maserbisyuhan sang Pandan tama kadako nga jurisdiction. Okay, take note Sir Eric. Ini-separate ang LTO Pandan Office sa madugay na nga LTO San Jose Antique Office kag ini nga building sang LTO Pandan subong inai proyekto ni Senator Lonin de Garda kag ni E. de Garda nga gina-occupy subong sa bag-o nga ginistablisar nga LTO Pandan Office. Actually sila ang nag-recommend no, si Senator Loren kag si Kong AA, kag sila man ang sponsor sang bill para mag-district ina. Ang building kag ang lote gin-donate sang pamilya nila. Okay. Ang kag sa pamilya man ni Governor Sally Perez nga mo ang mga Sanchez family. Sa atong paglibot-libot dira sa Antique, most especially sa northern part, do damo da nga mga salawayon yung mga driver na bigyan mga tricycle nga nagagi sa National Road kag nagamotor nga wala sang helmet. So ini obligasyon ini sang LTO. Kamusta ang kampanya mo sini sir? Well, this is just my sense of humor. Maayo lang kayang akon matani. Isa lang may diferensya, pero kung sa dugay-dugay pakuguro kag hindi ko may maduwanan ni. Kaya nga mo ni yung problema sa Pandan. And I think ang Pandan is a microcosm sa nagakalatabo sa bilog nga Pilipinas, sa mga hinterland nga mga places, mga malayo bala sa urban Pit. Kaya nga sa survey ko sa Pandan alone kag sa kaiping nga mga kabanwanan, out let's say of 10 drivers nga mong mga motorista,
pito gidya wala lisensya. Ba, Wow, grabe Out ba? of 10 nga car owners, 5 ang wala marehistro. By analogy na. Meaning, daw it would seem to me nga daw detach ang LTO sa kalibutan nga mga malayo sa urban centers. May iban dira nga nagabiyahe, tricycle, 3 na katuig, kung dakpon gani, mapakitluoy na sila kay hand to mouth existence. Tricycle driver ina, may ara gani yang naga-drive sa mga big time nga mga luxury vehicles, wala man mga lisensya. Ang problema is cultural. Kaya nga daw para sa mga malayo na sa urban centers, bisan magano ka strikto ang dakpanay, kag ginapadudla man sila sa LTO kay prasinasubong sa mga kolorom nga ban. 200 ang gawad. Ang ending sa area pa lang sang Katiklan, Nabas, Burwanga nga nagabiyahe halin sa Boracay ng mga areas pakadto sa San Jose Antique, sa amon nga survey lapit-lapit 90 ka mga ban ang wala prangkisa. 90%. And tinuig na ang problema. Now, I'm not saying that I'm a superman, that I can also cure that problem. I cannot. Why? Social problem ang isa ka epekto. Iya sa mga operator, sa mga ban ngayon, kami mga kaya-kaya sila, either hindi nila pagawadon kung ma-impound, o kung gawadon man nila, kaya nila. Kasi wala sila prangkisa, pero magawad nila. Ang problema, Pit, kag sa mga members ng media subong, ang mga drivers. Imaginable ang 90 ka na ka mga drivers ang mga ban ngayon na 90 ka pamilya nga nasagod nila. Ang gidya, sapar-sapar gidya. That's why willing na lang sila nga door cut and mouse bala nga lagsanay, kung may operation LTO dira, mananago na lang anay, palusot-lusot na lang anay, and that has been going on. And it's not just in the area of Pandan, it's happening everywhere in the entire country. Ang maayos ini kay lately may memorandum si ASIC Mendoza nga i-increase ang may quota gali kami nga sa year end nga ini ginhatagan kami quota nga dapat maka-issue kami sang mga student permits paagi sa outreach program ka mga 40,000. Region 6 lang. And according to our very industrious and hardworking Assistant Regional Director, no, I hope Attorney Dido is listening. Oh, yes. Kay iyan niya mga sa mga deck nga inisya niya ang bilang head sang committee, no. According to him, ma-meet naton ang quota, dugangan ta pa kung pwede naton matarget ang 60 na. And hopefully ay ang outreach program amo nagali ang sabat, Pit. Amo nang sabat sa attitude sang mga Pinoy bala nga daw pawala na lang kay ginauna nilang pangabuhian. Kay nga ang outreach program once nga maka-attend ka dira 15 hours of theoretical driving seminar, malibre ka sang almost 2,000 nga bayaran mo na tani sa driving school kung maggawad ka student permit. So kung maka-attend ka dira sa 15 hours ngayon na, ang bayaran mo na lang kung maggawad ka student permit is 250 pesos. Sir, how the LTO address this problem? Ining wala lisensya, wala sa mga registrasyon sa imo area of coverage, paano mo ni ma-address? Outreach program gid. Kaya ang tao makadto ya. Kay dako na sa ila ang 2,000. Yes, Pero kung may outreach nga libre, gadugok sila. Abi mo, ang first 2 weeks ko sa may Pandan, almost 1,000 ang nag-attend. Ginpa-post ko sa Facebook, wala lang ko anay nagano kay budlay mamlapit o self-serving man sa aton. Yes. Pero makita ko dito nga once nga mabalaan nila ang kumpanya sa outreach program, madugok gid ang tao. You can just imagine ang tao nga halin sa Libertad, mga Burwanga, mga Katiklan. Tuloy layo. Oo. Kasanagon pa lang nagpila na sila dira. Okay, oo. May dala sila nga ila kapis termos Wow. So pagkakita ko sa ila, human as we are, diri ko yung nakasiling, hindi man niya gali dungol ang Pinoy Basta nga nakabalo lang sila sa mga musina, sila man mismo, willing sila to embrace the requirements of the law. Amo na nga ma-reach out sila through this program
ni Asik Mendoza nga actually I have to say this, iyaman sang presidente. Kag nakita naton sir nga it's difficult to implement this law because of a lack of manpower. Kulang ka muna personnel Kulang LTO gid Pandan. ya. Kulang gid ya. Sa LTO Pandan niya, may ara na yan kung kaisa, yan nga ako lang isa. Kung kay may mga gina-detail sa akon, dugay-dugay ginakuha, may bandera ang gina-recommend nga iano-anay, amo nito. That's why nga even sa pag-install sa akong equipment na dugayan ako, but thank God naingagaw man. Kabalo ka, siguro, mahambal kita nga ang LTFRB wala sang law enforcers. Only LTO. But you cannot appoint a law enforcer kung wala panding. Amogid na. Budget requirements naman na. Ang isa pa, ang deputation ba lang ini? Na, isa pa, deputize mo. Before, when we used to deputize highway patrol kag ang PNP, kahit bisan sila na, hindi na sila kapang sita mo. Hindi na sila kapang sitaya kung wala deputation order halin sa LTO. Correct. Damot ani ang manpower. Only galing there is some sort of confusion na and chaos. Kaya kung kaisa, para sabi sa mga highway patrol kag mga PNP nga ini, once nga they are also deputized, sang isa naka-concentrate na lang sila man sa dalanon. Ang ilang mga admin work na kagang ilang PNP duties na naga-divide na bala. Amo man na ang isa. Kag another thing, ang mga local enforcers iya sang LGU amo gid nang dako nga problema. And I have again to take this opportunity to announce before the public nga ang mga map nga ini nga municipal auxiliary force, ang mga PSTMO nga ini diri sa syudad, remember always there is already a Supreme Court decision nga kamo iya makasitalang sa traffic violations. Never can you apprehend sa mga violations ang helmet, seat belts. I-take note nyo lang na sila. Pero ang inyo basihan niya, ang inyo lang yung ordinansa. Mga one way, mga a U-turn, parking, mga amo na ya. Kaya ang mga helmet nga ini, mga driver's license nga ini, registrations ang cars, iya niya sang LTO gid ya. That's why nga daw nagakonflikto bala kung kaisa. So, amo klaruhon lang nato ni bisan ano pa, we will call a spade a spade, ha? No matter how you describe it, ang tanan nga mga local enforcers sa mga dalanon can only act according to what is provided for sa ilang mga respective ordinances. Kung may mga ordinance sila nga kuno ga-allow sang helmet, ga-allow sang driver's license, we call that ultra vires ordinance. Illegal ordinance. That can be questioned anytime before the courts. Pabayo na batihan sa mga traffic aids natin subong, no? Basi maano kita, line of the recognition of violation compared to confiscation. Yes. Okay, pro, siguro pangayon ka na yung gamay. Kinagamat nagagutok natin karon mga viewers mo. Arin, duwan na ganun ka-page ni karon may harap. Atong ginatamayagli si Mayor Gian Oxenya sa Sibalo Mantique, si Tatay Mayor Dudoy Oxenya sa Sibalo Mantique, kag si Mayor Jeffrey Lumugdang sa Colas Antique, kag si Mayor Jojo Pacificador sa Hamtic Antique. Okay, shout out kay Kimberly Caluyo, Florence Quirol of Toronto, Canada, Jake Conlo, igutan niya, Doy Pincer Kausing, Miranya Aguilar, Miraluna Aguilar, Ronditan Banusing, Rodolfo de Vinagracia, Torneo, good morning, Edith Bio Perlan, Texas, Kim Tormon, Rafi Jimenea, Dali Munsali, Okay. Selvia Lerona, Lee Jimenea of Olongapo City, Sheila Sustento, ito niya, Rigi Abaduya, Princess Portillo, May Cielo, Rap Bilyones, biglang tawa, B-Boy Juliero, B-Boy galang tawa, B-Boy ito, Heidi Hibinia, ang inablusan ko pa na, Bok Magahom, and inablos man, Jad Salag,
Jalags, alag. Good morning, Si Tito Biboy Pet. Olero daw Centralianis, ha? Oo, Central yan. Yes. Kilala mo na. Okay. Good morning man kay Mayor John Lloyd Pasiti, sang Bugasong Antique. Okay. Okay, bawa kadamo sa mga ano. Yung viewers mo palang kadamo, kasi sige sulod. Now, kabalo ka, if I am to ask sa imo, nakita ko your new assignment is acid test in sa iyong personality. Dua ini ka bagay mo. You enforce the law or you consider the social status of whom you apprehend. Kabalo ka, kumultahan mo na sa kadako. Pero kung consider mo humanitarian, Yes. gaagaw ang imo kaluoy kag ang profession mo, which will comes first. Impose mong layi, magkita mo bilog si Mana, wala pagkaon, gurong pamilya ako matabo. That's true, Pete, no? That's why I remember one of my favorite professors sa College of Law sa San Beda, napatay na siya, si Justice Isagani Cruz. Hindi ko gito malipatan ang iya siling. Our courts are not just courts of law, but also courts of equity and fairness. Now, i-balance ko no ina, according to Sir Isagani Cruz, i-balance ina siya. Kay kun ang aton nga layi, ara na layi ina, there's no question. The law may be harsh, but it is the law. However, ang social justice yung nga ginatawag. Nga parehas na, ang kalabanan, nakita naton diri sa syudad, ang mga pedicab ina, ang mga top-down ngayon na nga nagakarga sa mga baboy ngayon na hindi mo na gani na hindi gina pwede iya nga anan nga ano bawal ina pero sitahon mo sila kay ngagaw sila sang ilang mga pangabuyan magutom sila. There was even a time nga na ako gid nakaano sang top down nga dira gid sa Diversion Road ginpaparahan ko siya kag nga diri kaya sa may ano ginagwanta ko lang tani nga sa tunga kay aga pa nagsiling sa yapit nga sir gay nga gawin ko sini kaya nga ako na may dala siya nga baboy bala tap nga takal pa siling niya na ay sir gay nga ako kay may duwa ako kanayon nga pakastahan ko pa. I mean you know paano mo na si tahon amo na aga pa siya man ginaga niya man na mga 6 o'clock siguro kaya ako alin pa ko sa akong kondo dira sa Atria nag-aga man ako kay Lunes nga adlaw may flag ceremony kami sa ano sa may dira pa ko sa region amo to kag na tsambahan ko ining top down nga nagakarga sang takal sang baboy pag sita ko sa iya kay hindi pwede alagyan na pag siling niya nga may duwa pa kanayon nga nagahulat sang iya takal tanoy moon kus na Gusto na. Kami ko ano, ulat sa kwarto. ay these are things that's why nagapatig ko sang hulubaton nga nagasiling nga life is always a sense of balance and proportion. Muna. Dira na, mabatsikan mo kung di nang impose mo nga ang disiplina mo nga pagi sa lahi o kung ang imo balatyagon sa kaluoy mo. No? So may, dira na siyang pagbalansya. Hindi na tayo mamangkot. Oh. Now going back to your role, gambal kita kulang ka sa law enforcers. Dapat, batian mo na ni Atty. Dos Panis, bong? Oh. Pamati man sila sa region ng iba niya mga empleyado kay empleyada. Pati ro si Pare Eric, pamati man. Oh. Good morning kay Sir Didoy kag kay Director Tabaldo. Siguro dapat may imo ka nga law enforcers. Parang wala man ta kasi nga on the spot madisiplinat na sila para matamat matadlong tadaang pagreforma sa aton mga operators kag drivers no sa drangal kada ko sang area no yatan mo and we hope nga sa babaw makabati man babaintindihan na ang pag-issue sa mga registro sa kwan siguro maabot yun man ina sa imo opisina ina nga mga role. Maabot inapit no kag ginapa fast track na subong ang approval sang emission testing center sa may Pandan. And then what I did nag-set na ako sang duwa ka meetings para sa tanan nga mga operator sining mga kolorom kag mga drivers nila mitingon sila kag I am suggesting to them nga mahimo sila sang o kung mapamembro sila sa mga existing transport cooperatives because that's the only requirement para ma-issuean sila franchise sang LTFRB. So it's now moving nagahulag na subong kay siling ko na at any time
there will be changing of the guards no sa regional office because of the eventual retirement of Tabaldo. Sir Eric Tabaldo. No? Next week ma-retire na siya. So we do not know as of yet kung sino ang regional director but ang akong personal nga opinion, I hope and I pray nga tani ang assistant nga ARD nga si Sir Didoy, Yes. siya na tani ang Hope and mabulos. pray for Oh. Assistant RD. Okay nga, dugay na sa LTO. Yes, sir. Dugay na gid siya. He's already a veteran when it comes to pagtanaw bala sang LTO affairs kag sang management. Kag may ano siya, dugay na sa kag assistant na lagi siya eh. Because ang amon point pit kung sa iban pa nga magaling nga lugar no, ang regional director, ang adjustment bala sang director nga nasa amon, kag ang amon man adjustment sa ila. Whereas sa case ni Attorney Didoy, ara na siyang daan. Working relationship niya, sir. Oo, it's perfect, to say the least. Na, Kabay pa nga, hindi lang pa intran, pinulit tikagid bla. Kaya ba amo naman- gani. Amo mo na makahalit kung siya sa normal operation, ang Yes. political intervention. Mo ginayang problema Kasi natin. may mabatian naman tayo, tao na ni Lisa Aranita Marcos ang mapungko. Wala na tayo mababatian nga maayo, outstanding na hindi corrupt. Kung tao ka politiko, ang permita mabatian ang pagpungko sa ito mga RD diri. Niya mo na pirmi mga gina-interahan gid pamilitika. Sa imo mamangkot na ako, balik ko naman to sa Antique. Ang imo opisina, why gina-interahan sa pamilitika dra sa mga do mga damo gid aga ambal nga mga opisina dra na may political intervention pirmi. Thank God. Wala man nilapit nga na intrahan sang politika kay wala man nila nga ako politiko man mong. We speak the same language. Amo lang na ang bintaha kung nakaagi ka bala politiko man. Kay mabalaan mo na ano nila kag Antique man na. Kilalahay man kami na tanan. I mean lang but I can draw the line in the sand. Oo, iurulupod kita sadto pero pag abot siya sa obra ko nga sa LTO ya. Lain na ya because ang akon employer ya LTO na. Kag sa pagalong na sila kabano very vocal kaya eh. You know how to analyze the situation. Kaya naya ang gusto pag mo gid mo. Hindi ka mapunggan bala kilala ta na kaya. Thank you, Pete. Salamat gid. Well, sa subong ang status ng politika da hindi man magamugid. Ano kay daw subong sa imo analysis na personal mo opinion. Okay. Okay, as a citizen ha. Hindi as after Mayo ganini kay Sabado. Kay kun office hours ni tapat gid ako now. As a citizen, ang nakikita ko sa politika sa Antique sa 2025, amo guro ang pinakamasadya, pinaka-kontrobersyal, kag consequential nga eleksyon nga matabo. Ang issue sa politika sa Antique is this. Magapadayon bala ang feudal and elite system sang politics dira. Ukon may mga bagong salta nga mga ngalan nga gulpi lang balaya magtuhaw pero may mga bearing. Maggambal kita nga bearing bala. May away na may damo na nabatoyan ko duwa na ka mga ngalan ang daw nagamat-amat na sang ilang ano but they still would not confirm it because they are trying to find the proper timing. The proper timing. Kay masiling lagi sila nga Antique ni amo ni nga country yan ni talpwa no. Prasang basing lilo, prasang maamo ni. Ginaano lagi nila bay na notice mga ton politika na iya gini turf ni ano da example abi no layo lanay mo unta para sa bisang ako na masampol. Amtek abi. Pacificador. Okay. Pacificador country ng Amtik. Bisano na matabo. Ang Libertad ni Copior na country. Ang Gimbal garin na. Things like that. Hindi na madula nga we can't change that overnight. However, tanawab lang natabo sa isa ka party list congressman nga summa cum laude sang UP nga nag-graduate nga taga-Miangao. Ang bataon pa. Sino ganina? Congress party list siya. Manuel?
Ilonggo na. Ilonggo na sa- Kabataan Party List. Kabataan Party List. Ha? Na-sustain niya. Pero hindi ko bilib siya kaya investigation niya sa ungkap flyover daw napalpak. Daw wala nagsige. Kaya he is May a lone limitasyon voice. siya. May limitasyon. Isa lang siya, sis. Numbers game ang sa Congress. Numbers game ang gyapon sa Congress. Pero at least, nagaungat man niya nga, ano da, nga ideya. And nakita ko sa mga argumento, ya, nga sa taga ni Aton malang ni, no? In fairness man kay Senator Bato de la Rosa, Bato na ha, napahibi, ya pa. Oh, wow. Meaning hindi niya na napahibi, saan ko sa kaakig balang. There is one simple guy nga maka-argue sa iya. Amon ang essence ng demokrasya naton. And it's gaining ground, I think, especially sa 2025. Ang tanawo lang nato natabo subong kay Donald Trump. Si Donald Trump kulto na ha. Oh. Kita mo bisa na convict na, damo siya gapon fans. Diri sa Pilipinas may ara man kita. Pero short-lived iya. Ang kay mabudlay mag-create sang cult personality, my dear listeners. Kung politika ka mag-create ka sang cult personality diri sa Pinas, budlay ina dapat apidan mo gid na siya sang performance mo. I can cite one political family. I have to admit this. Ang pamilya Garin. They deliver. Grabe ang ilang clout, grabe ang ilang why? Tipila na kabanwa. That is something for the books. Ang nanay sa San Joaquin, ang bata sa Gimbal, another bata sa may Miagao, tapos may mga USEC pa, may mga kunano pa, may mga party list pa. And why they have this lasting power? Because they deliver. Ang psychologist ang Pinoy, speaking as a social science professor, is this. They won't mind. Basta may ginapatupa ka. May delivery. Yes. Senator Loren is one example in Antique. Antique now changed dramatically because of her. Amo na, ga-deliver. Wala na kamo sa listahan sang 20 forest provinces of the Philippines, sir, ang Antique. Wala na. Oh, ikapila na kamo, wala na gid. Wala na gid. Oh, good. Wala na gid ya subong kay, well, many will claim the credit. Pero tamad na ko kay ano ko nang magwas baba ko na intriga na. Yes. I will not say who must have the credit. People will know that and they will write the name of that person sa 2025. Correct. Now, my question is this. No? Crucial in 2025 mo. Because this is a preparation of future presidential candidate in 2028. Sino ang leader ang matipo niya? So makasing ko, crucial ini. Ang pamangkot ko diri subong, ang hugtanay, kung maghugtanay ni kay kada isa, gusto yun man may leader gid sa kada banwa ng iyaman ng mga magdomain. Ang violence bala, malikawan tayo na dra. Daw wala man, ano pagtanaw mo, hindi violente ini nga eleksyon? Ang sa eleksyon. ang sa Antique siguro Pit I can say nga daw hindi na violent. Hindi kompreso una, no? Hindi pareho sa una. Ang ma-violent lang sa Antique ang baba. Wala niya question niya kay malamalin sa daw ang tradisyon sina dira sa politika ya kada ano remember gulpi lang may mga overnight na naman nga mga programs the typical type nga ma-sponsor naman ang mga politiko sa mga programa, mga barking dog sa ara na naman. Pero ang subong balaya kay ti ang Antique ang media sa Antique, I would say nga daw non-existing. Yes, correct. I agree. Non-existing. Oh, they do not live up to the reputation nga media practitioners sila and they have to protect their identity as members of the fourth estate. I agree. Ako, kita ko dahil, mga amigo ko man ha. They are my friends. Many of them because we used to work together when I was still PIO. But when it comes to crucial issues, wala sila silent. Wala. They are silent. Sorry guys, basi mga kigirmang mo kagpulihan, yung man ako take. Ako mismo makambal sila, silent sila. Because nakakagita kaso sa media mo, sa Antique. And I understand the role of media. May po sila eh. They're natural na siguro na sila nga nadlock sila. Hindi taman sila mapilit. No?
Pero going back sa issue today, how do you assess the situation between Ligarda kag Kadjaw? Dira? Are they still As a citizen, though medyo ano na, there is this there is something bala nga daw may gap. Kay basihan ko sa tarpaulin before daw ara silang tatlo, si Senator Loren, si Kong AA kag si Gob Dudod. Prayers man sa Iloilo, tatlo man di subong. Tatlo man Oo. Subong daw si Senator Loren na lang kag si Kong AA. Wala na si Gobernador Kadjaw madalas tarpaulin. Ang iya ni Gobernador Kadjaw tarpaulin lain naman ang iya Si upod. Dinusta naman. Mga things like that, no. So sa tarpaulin lang tanay mabase, ha. Oo. Para nga to be to be realistic kay naayati ang tarpaulin is also a reflection kung ano nagaklatabo, di ba? All of a sudden na tapos may mga tinuhaw na sa mga tarpaulin nga mga single nga mga persons. Ray Roquero. Si former director Ray Roquero ara man sa tarpaulin sa subong wala pa na-notice niyo nga sa tarpaulin pa lang dugay pang October sa filing wala pa gani. Pero may mga tarpaulin na may mga pista na nga, may mga tarpaulin na ang daw nagayum-yuhom na lang ko kay imbis nga siyempre kundi may mga patron usually sana may mga images man sang patron ang pista bino sa mga barangay ang nakita nato niya pit dako pa yang image sang naga-greetings ng mga politiko sang sa Santos kag patron. Amo na. Okay. so at pero na may isama ka mga lugar-lugar by natawag na turp sa mga politiko, no? Pero bisa ka Kaluya, no? Ang Kaluya is naila do is nasiparan sa Islam. Sa imo paglantaw inyo ro kuan na imo na observation mo lang, analysis mo lang. Ang inclination sinisang leadership dira sa Kaluya ara sa aton senadora kun sa gobernador. Pag-abot sa Kaluya, we call Kaluya as a town nga ang influence dira, it's a fact. May influence dira ang company. Si Merara. Ikaw sinapit ang nag-ano because practically ang ekonomiya sang Kaluya is anchored on the operations of the company. That's why Kaluya I think is the third richest municipality sa bilog nga Pinas. Now, so far, ang company daw wala mang ga-intra sa politika. Pero, it can, it can muscle, no? Maka-ano siya, maka-extend siya sang pressure kung kinakailangan. And, I would also say, Senator Loren being the champion of environment, Chairperson sa Senate on Environment. hasta subong, no? Hasta subong. Wala makuha sa iya, Wala no? pa Despite makuha. nga ang Senate President. Okay. If that's the case, for practical reasons, ang iya influence, especially sa mga mining, mga environmental concerns, ara gyapon. So between the governor of a local province and a senator of the republic, May wit siya. Yeah. Now, Amo na. so how about the Javier? At hindi sinuwanin nung kontra ni Javier nga nag-congressman. Si Paulo Abiera. si Paulo. Ang anak. Former Congressman Paulo. Ano ang status sa mga Javier subong dira? Ang his name is also being floated as a possible candidate for governor. Ang bata si Paulo. Ang bata. Tatay ito bay niya, no? Wala nagapasilabot. I think former Congressman ex Javier is already retired. Retired sa iya yung personal. Pero tipo kabot siya sa bata na siyempre ara man siya. And it's rumored spread in Antique that the number one political backup of Paulo Abier is our own Oswald Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang. Yes, that's the official marites sa probinsya. Nga very close si party list Congressman Jojo Ang sa kay Paulo former
Congressman Paulo Javier. So, conflict, sir. Kay ang iyamanina, yan si Senator Loren Legarda, do ang buliga niya, si Ray Roquero. That is why nga ang mahambal ko lang ang antiki subong fruit salad gidya. Fruit Chapsoy. salad chapsoy gidya ya. Chapsoy politics. Halo-halo dugangin na lang. May harap pa gina, in addition, DILG Undersecretary Jonathan Tan, the former mayor of Pandan Antique, is rumored to run for governor. Oh, Isa with ba the na- blessings of President Bongbong Marcos. I will neither confirm nor deny it. Kay so far daw nag-ano pa lang daw wala pa sang confirmation mismo from DILG Undersecretary Jonathan Tan. Pero may tarpaulin na to sa Happy Fiesta, Bugasong Antique. May tarpaulin na Oh, siya? kita ko to. Oh. Si ano si Governor Kadyaw, may isa pa ka-term? Wala na. Wala na. This is her last term. That's why ang official Marites man that she's running for Congresswoman and will one-on-one sila nga mag-away ni Kong AA. That is the official Marites so far. Ambal ko nga Marites ha, kaya wala pa ang official gidya. Kung official na madula na ang word nga Marites, official na gid na. Ti ang siling na lang na hulaton gid ang Oktubre nga makita sa certificate of filing. Feeling ko daw may mga positioning nga nagakalatabo and there will be bargaining, there will be negotiations until such time nga they can come up with either one Antique, one Pandan, do mga muna Free zone. free zone na Represent mo sino mga prospective yung mga candidate sa gobernador? ang sa Governor Pete, so far, ang mga prospects, si Director Ray Roquero, si former Congressman Paulo Javier, kag ang Vice Governor subong incumbent nga si Engineer Ed Dinosta, nga mang Governor man. So far, do amon ang tatlo. Although from time to time, nagatuhaw man ang ngalan ni Board of Trustees members ang John Bilacson nga si Captain Vic Fidelicio. Fidelicio, gatuhaw man ngalan niya. Even ang renowned naton nga attorney nga si Ade Pajardo, ang gatuhaw man ang ngalan niya. Damo pagili contenders, no? Yes. And then ang lately amo na naabi si Mayor Jonathan Tan kay may mga whispers naman nga amo man na ang sitwasyon da but it's not yet confirmed. Pacificador. Isa man na Junjun. Oh, Junjun. LMP President. Oh. So kadamo but in the end amo na ba siling bala nga Kung sa mga baraha, bahigon pa na. Bahigon pa. How about sa congressman niya, congressional? Ang congressional niya, duwa lang gid mong ka-names. Ang incumbent si Kong AA and then Governor Dudut Kadyaw. As a private citizen, sir, as Antique right voters, sa din kada, Kadya or AA Legarda? No comment ako. No comment. No comment ako. Kay balaan mo sa Government. when I teach my students in political science, masiling ko na sa ila, in the final analysis, when you go to the polling center and cast your vote, you have to think of the destiny of your community, not the destiny of the person you are voting. You are voting because ang nagkakatabo kabe sa ang kultura sa atin sa Pinas, personality politics. Yes. So I'm teaching my students, get rid of that personality politics. It should be issue-based politics, platform-based politics. Kati edukado kamo na kamo bulig dira sa mga prone bala nga pamaklon sa mga kabaranggayan. Go out. Kag ibantala ang maayong balita. Ang nga maayong balita, hindi pagbaligya ang inyong boto. Yes. Antique is not for sale. Antique is not for sale. Yes. Antique should not be exploited. Shout out na kay Lee Jimenez sa Olongapo City, to Cecil Gumigis of Toronto, Canada, to my relative dra sa Australia, si Patricia Jimenez Holt
and Florence Quirol. Thank you for the stars. Florence Quirol of Toronto, Canada, Dali Munsali, and also to Marie Umadhay of Japan. Bao damo sa Wow. mga tagagwa nga lantaw. Ang mga ang naga-send sa Facebook, no? Japan ni Mao. Damo. Wow. Thank you so much. Thank you for patronizing this wonderful program, Kape at Isyo, led by Sir Peter Jimenea. May pamangkot kita kay Mr. Eric Otayde. Luwas nga ini siya ang acting chief sang LTO Pandan Antique. Ini siya maestro sang LTO. Kay siya ang head sang lecturer LTO Driving. Region 6 Driver Education Center. Ano ini nga function sang imo trabaho? Nga libot ka sa bilog nga Region 6 para mag-lecture kag magatag edukasyon sa atong mga drivers? Yes, Pete. I've been doing that for the past one and a half year already. Sa region, naguntat lang ina subong, kay dito na ko na-assign sa Pandan, pero dala ko ya ang akon nga designation as head lecturer. Wala man gimbawi ni, thank you Director Tabaldo, wala niya man nang gin-revoke ang akong designation, even that he's supposed to retire na this week, this coming week na sa as LTO Regional Director. And I thank him for recognizing the contributions that I made sa entire region sa strengthening sang outreach program para sa mga theoretical driving seminars and lectures all throughout Region 6. Bumayo na nga ni kay napuwin ka sa LTO, no? Kung wala ka naglagan sa ka kandidatong gobernador, sa imo kumakampanya mo. Kaya I believe in you. Isa ka na sa mayong tao nga ginatanaw ko sa Antique. Kag you are vocal, wala ka nadlok mo sugid siya sakto. Salamat, Gitpit. Thank you for the compliments. Kag mo nagnambal ko ng Antique sa ako mismo paglantaw is politically exploited. Kasi Mr. Eric Otayde na considered ni nga Antique political bright boy. Oh, kag damo ni mo Andra na binuligan, kag sumuaran siya sa LTO, mas madamo pa gid iya na buligan. O karon man niya pingagaw tanan nga lantaw pagid. Nari Do naman kadamo bago. na now. Shoutout na, Rudito Kalmatiko, Bo LTO Gimbal, is watching now. Rudito, kilala mo nga? Yes, kilala ko Our siya. friend, Joming Erasmo. Shoutout si Joming. Jonah Villagomesa, ato yung miga niya sa, very bright nga babae sa agriculture. Architect Guevara. Sa Ses Prasurity. Sesco Ramonsali. Chow Oy Chu. Rosemary Canson, ba si Rose Tagalantaw. Good morning, Rose. Nene Carmel. So, singas, Marlon Makairan. Good morning, Mr. Makairan. Ang grupo tani sa Muslim community, no? Philip Templanza. And another friend from the media, Flo Herbias. So, kadamos Nung Peter, good morning man kay Mrs. Ruby Andutan, ang chief sa LTO San Carlos City, Negros Occidental. Miga ko gina. Migay kami ng Yes, ginagawa. si Ma'am Robbie, no? Oo. Ma'am Robbie, good morning. Kasi anong bet ko na. Salamat gid sa pag-amuma mo da, Ma'am Ruby Andutan, sa pagbisita nato sa LTO San Carlos City, Negros Occidental. Okay, bago kadamo gali sa mga kilala ni Francis LTO, no? Nakuha ta ng chimputa po do hindi pa tayawan eh, naglapaw na taga niyo. Good morning man kay Assistant Regional Director kag Hope and Praise soon to be Regional Director sa LTO, Attorney Didoy Hidosman. Yes. Sir Didoy, good morning again. Okay, ako siya kwantuid niya siya tanong pungko. Isa ni Lunggo, naintindihan niya ang batasan sa Milunggo, driver, vehicle owners, operators, kagang computers mismo inakuha yung mga Kung simpatiya. may signature campaign nga endorse na si Didoy Hidosman, Wow. tatlo kita ni nung Peter, mapirma una-una. Yes. I know makabuti ng programa ta sa babaw. But I also learned that monitor sila sini. I know there that. was an overwhelming endorsement from almost all congressmen in Region 6. Oh, Okay. Oh, nag-endorse kay Sir Didoy. Imagine that.
16 ka congressman. Yes. Oh. No. Dapat na, chinduin nila sa babaw to. Kaya kung Duwa sa Aklan, isa sa Antique, duwa sa Capiz, isa sa Guimaras, lima sa Iloilo City, Iloilo Province, sa Anom, pito sa Negros Occidental, kag Bacolod City. Yes. Makol mo na. Kaya siguro, tanan mga outlet, siguro sa media diri, endorse man kay Tornadoes man. Imuhi, nung Peter signature campaign kay ako malibot, endorse ta sa. Ay, wala, labot sa mga mayors pa na nato, no? Okay na tanan sa local executives. Ang ato naman niya, we are very thankful nga ari si Chief sa LTO Pandan, Taidi, no? Nunoy Rick. Kabalo ka, mga makilala ko na sa una pa, wala pa rin magsikat ang mga Boracay, mga pitson lang apelyido. Yes. Sir, si LTO Chairman Mendoza Oh. is a former party list congressman. Yes. He is a husband of Governor Marilo Talino sa North Cotabato. Okay. Oh, Mendoza sang dalaga. Well, Yes. aton, UCP party list congressman ni siya. Okay. He has a good background. Rigor Mendoza, former TUC party list congressman. so sa mga doktor si Migo tada, no? Dr. Flo Alerta, wala nang balita kay Flo Alerta, no? Florentino Alerta. Dr. Aloy Tirol, mga mayo ni nga mga doktor sa heart na siya. Rene Wanisa, pulmonary, kuha na naton. Kay Barangay Kapitan James Conlo sa nga Barrio Obrero, good morning, Gid. Well, nakuha ta na ato nga time, kag do hindi pa ta mauntat, yan makawiwili nga bisita, ini aton sa bungo. So not pit pagin. Makawiwili kita, hindi kita muntat. Pero anyway, nakuha ta na aton nga oras na nalapaw na kita. Pangayuan ta si si Chief sa LTO Pandan, Taidi, no? Sang iya nga parting words sa Okay. aton nga mga listeners, kag sa aton nga mga traffic enforcers, kag sa mga halos tanan nga pakigangot sa siya programa Kapig kag Issue Live sa Hotel Del Rio. Sir. Okay, Sir Peter, Francis, and the rest of the media here, thank you so much for your invitation. I am honored and I would say privileged nga ginatagan niyo ako chimpo diri nga maka hinunanan sa inyo manami nga programa kag issue. So next time again, I am willing to be here again if you invite me again para nga makahambal pa kita sang iban nga mga halambalaw naton. So thank you sa mga naga-tan-aw sa aton sa Facebook, sa TV dire, kag sa mga naga-hook up nga mga radio stations dire. Salamat gid sa inyo tanan and good morning and good day everyone. Thank you very much, no, boss. Salamat kid kan ba makawiwili atong bisita eh. Abi Francis, yung parting words mo na? Wala man kita mahambala. Kag ang LTO Pandan District Office nag-imbita gid sa inyo, come and visit LTO Pandan District Office sa Banwa sa Pandan, Antique. Good morning, good morning. Well, sa aton niya direktor sa show, Adam Flores, sa staff ta, Francis Semenia, kay Lando, aton nga chief waiter, kag sa aton tagbalay, Bantog Hotel Del Rio, ginakamusta ta nga aton nga uswag, nga syudad ng Mayor Jerry Triñas, ang aton nga mga sanggunian, panglunsod, uswag party list congressman, Jojo Ang, Congresswoman Jam Baronda, sa aton nga mga transport sector, nga Rikina, sa business sector, sa aton nga more power, sa aton nga MPIW, Metro Pacific Iloilo Waters, kag sa tanan nga nagkakooperar sa aton programa, bayong aga sa inyo tanan, kita masunod nga Sabado. Ini inyong host, Peter Minia, good noon or good morning, aga pa. And may God bless us all. Thank you very much. Grabe mo, viewers, mga trainers. Ang galang to.